Hi, good afternoon. Ngayong hapon ay try natin gumawa ng pickled ampalaya. So, ang pickled ampalaya, na-try ko na yan, magaling siyang magpababa ng blood sugar. So, try natin gumawa. Pakita ko mga ingredients na gagamitin natin. So, eto, meron tayong 1 kilo ng ampalaya. Tapos, eto, meron tayong 1 carrots, regular size ng carrots or medium size. Isa din na red bell pepper, 1 green bell pepper, at saka 3, anong tawag dito, yung siling pansigang. Tapos, lagyan din natin siya ng 2 sibuyas na malaki. Yan. So, prepare natin ingredients. So, tanggalin natin yung gitna. Tatanggalin natin ang seeds nito para hindi siya sobrang anghang. Basan muna natin para mawala ang hang niya. So, uyahin natin ang ganito. Uhabaan ko kaya siya para maganda. So, hatiin ko siya sa gitna. Tapos, saka ko cut ng strips. At hinugasan ko na, naamoy ko pa rin yung anghang niya. Ay! Delikado. So, ano na lang natin siya. Huwag na lang pabilog. Ayan. So, yan ang ating mga ingredients. Tapos yung carrots at saka yung ampalaya ay sa food processor ko i-slice. Start tayo. So, iganto ko siya isa-isa. Kailangan ko ng pang-push. So, empty muna natin sa So, empty natin yung lalagyan tapos yung carrots naman. So, itong gagamitin natin sa carrots. Kanina, ang ginamit natin sa ampalaya is ganito. So, pa-slice siya. So, this time, ito naman ang gagamitin natin. So, kung makikita nyo, maganda pag food processor ang ginamit, mabilis, tapos pantay-bantay yung thickness. Yan. So, gamitin naman natin yung paltan natin ng blade at para pa-strips naman sa ating carrots. So, ito na. Napaltan na natin yung ating plate. So, gamitin natin sa carrot. So, ayan. Testing tayo. So, makapal yung carrots, kaya hinati ko sa dalawa, tapos pinagbaligtad ko para isang lagayan na lang. So, tapos, so, ayan na yung ating carrots. Ganyan siya.
Yan. At least pantay-pantay yung laki niya. Minsan try natin na pabilog, kaya lang baka hindi pumasya sa food processor. So half na lang ng bilog. So paghalu-haluin na natin ang ingredients or ang mga gulay natin. Then mix natin. Timplahin naman natin ang pickle natin. Ang gagamitin ko is 1:1:1 ang ratio. So, ibig sabihin, 1 part ng sugar, 1 part ng vinegar, 1 part ng water. So, 1:1:1 sila. So, itong pantakal ko is 3/4 cup. Hindi ko makita yung aking 1 cup eh. So, pwede naman to kasi kung ilang measurement yung ginamit ko para sa sugar, yun din ang gagamitin ko para sa vinegar at sa water. So, nakadalwa na ako. 3, gawin kong 4. 3 at kalahati, sandali. O kaya 3 at kalahati muna. Baka umapaw eh. 3 at kalahati. So, 3 at kalahati din ang vinegar. 1, 2, 3. Kaya kulangin ako, dapat talaga 4 o 1/2 pa. Yan. So, ang tubig ko is ganun din. So, parang kulang eh kasi malaki yung ano ko. So, magdagdag ako. So, lagay tayo 3 at kalahating takal din na tubig. Then, saka natin tikman. 1, 2, 3. So, tingin ko kulang. Magdagdag ako 1.5 ng bawat isa. Pero tikman ko muna siya. So, mix natin. Haluin natin mabuti hanggang sa matunaw. Tapos, tikman natin. So, according to taste, kung anong panlasa nyo, kung sa inyo is matapang tong timplang to, i-adjust nyo. Gusto ko kasi matapang ang timpla para hindi siya madaling masira. Tapos, tikman nyo. So, depende sa panlasa nyo. So, tingin ko kulang to para dun sa dami ng gulay natin. So, magdadagdag ako siguro 1 at kalahating takal. Kasi pag pinakuluan to, mag-evaporate pa yung iba nito. Eh. Or tigda 2. So, pero tikman ko muna kung tama na yung timpla. O, tama siya. Pero dagdag muna ako ng 1 at kalahati pa or tigda 2. 1 at kalahati muna. So parang ano siya, 4. Kasi kanina is 3.5 plus 1.5 ngayon. Oh, 5 pala. So 1/3 ulit. So 1/3 din ito. Sumobra, kalahati. So mix uli natin, haluin natin hanggang sa matunaw yung mga ingredients. So, pwede na to kasi malalanta naman yung gulay pag nainitan. Tignan natin ulit, baka ako magkanda ulo sa asin. Okay. Lagyan natin ng konting asin. So, konti lang na asin, mga 1 teaspoon, kasi ito 1 tablespoon. Tapos, lagyan din natin ng konting paminta. Mga 1/2 teaspoon. Tapos, mix natin. Tikman natin kung tama timpla. Okay na. So, isalin natin sa isang kaldero at pakuluan natin. Pag nakuluan na, bubuhos natin siya dun sa gulay natin. Dun sa ampalaya. Yan. Pakuluan natin. Isalin na natin tong ating pickle solution. Hintayin natin siyang kumulo. Tapos pag kumulo, bubuhos na natin sa mga bote or dito. So, pwede natin dito ilagay, saka natin isalin sa mga bote or diretso tayo dito. Yan. Yan. Pwedeng ilagay na natin sa mga bote yung pickle, yung mga vegetables, yung ampalaya, saka natin lagyan ng pickle solution.
So yan. So ayan, kumukulo na yung ating pickle solution. So nagsimula tayo 2:30, ngayon ay 3:15. So 45 minutes bago siya kumulo kasi ang sinasalangan ko ay electric stove. Yan, meron akong power corrector. Kaya pwede ko siyang isalang dito kahit matagal kasi parang electric fan lang yung consumption. So, hanguin na natin to at isalin na natin sa mga bote at sa ating mga gulay. Itakip lang natin para hindi siya madaling lumamig, para maluto yung gulay habang pero mamaya natin i-close na mabuti pag lumamig na. Tapos yung ibang solution ay idiretso na natin dito sa gulay kasi mas madaling maglagay sa bote nito pagka medyo malambot na yung gulay. So tamang-tama lang yung dami ng ating solution. Yan. So takpan na din natin yan. So mamaya pag malamig na, saka natin ilalagay sa bote. So tingnan natin alin na mas maganda, yung diretso sa bote or yung dito muna tapos saka ilagay sa bote. So tikman naman natin tong pickles ng ampalaya. Tikman natin to anong lasa niya. So para sa akin masarap siya. Tama? May na kasi ako sa maasim tsaka maanghang. Pero hindi man siya masyadong maanghang. Tama lang. Pero nalalasahan ko kasi yung asim. So naglalaban yung asim niya at tamis. So try nyo rin gumawa para maano nyo. So nilagay ko naman kung paano ko siya tinimpla. So pinakita ko naman. So pwede nyong gawin. Maganda to para sa mga diabetic patients tsaka high blood. May na kasi yung lalamunan ko sa mga may anghang. Naubo ko na hatching, ganun. Masyadong sensitive yung yung throat ko. Pero gusto ko yung lasa niya kasi tamang-tama lang yung asim, yung tamis, yung anghang. Hindi siya masyadong maanghang kasi ayoko na maanghang. So kung gusto niyo yung anghangan, pwede nyo yung sili, huwag nyo lagyan huwag nyo tanggalin yung buto. Ako kasi tinanggal ko yung buto para walang anghang. So actually, hindi ako mahilig sa ampalaya. May mga tao na kung magluto ng ampalaya, hindi masyadong mapait. So ako hindi masyadong mapait magluto ng ampalaya. Pero pag bumili kami ng ampalaya, lutong may ampalaya sa labas, kahit yung mga pakbet, hindi ko makain sa pait yung ampalaya. Pero dito sa pickles, okay siya sa akin, hindi ganun siya kapait kasi nakokontra nung tamis anghang. Yon, at saka asin. So, hanggang dyan po nagtatapos ang ating video ng paggawa ng ampalaya pickles or bitter gourd pickles or bitter melon pickles. Thanks for watching. Bye-bye!